Side, tas yung mga nanay po dito po tayo sa gitna. Balik na lang po tayo sa kanya-kanyang pwesto mamaya after na Sunday school. Yan, sige po. Double time po tayo, double time. Nasaan yung ano? Yung marker. Ito ate, oh. Isa. Ayan. Wala to? Ayan. Opo. Ayan. So habang nag-settle down po tayo, sana naman ay kilala natin yung nasa tabi natin. Kilala po ba natin yung mga nasa tabi natin? So, kamustahan po muna tayo. For today, our Sunday school lesson is Knowing Thy Brethren. And ang pagkilala po sa ating mga kapatid ay isang part ng ating sacrifice as Christians. Kasi this month, ang theme natin is Living Sacrifice. So, aalamin natin bakit ang pagkilala sa ating kapatid, sa ating simbahan. Kasi yung simbahan naman is not the structure itself, but the people within the church. So, bakit kasama, kaugnay ang pagkilala sa isa't isa? Pwede pa hinaan ng mic nagpipik. Bakit kasama ang pagkilala sa ating kapatid sa ating sacrifice? So, for a small activity, makikidistribute ng Manila paper natin sa mga sa per department, youth, LA, at saka ating mga katatayan. Yan, may instruction po akong ibibigay. So, next slide. So, gaano po tayo magkakilala, kilatisin natin in a short activity. So, within 5 minutes, yan. Ngayon pa lang po, habang nagbibigay instruction, mag-usap-usap na po tayo kung sino po magiging reporter natin. Yan, magde-designate po tayo ng isang reporter per department. Pero wag naman na po yung lagi nating mga suki, wag na po si Pastor May, wag na si Strelisa, wag na din po si Pastor Larry or yung mga lagi nating pinapatayo sa harap. Okay, so here's the instructions. Strict po tayo sa oras kasi limited lang yung oras natin for Sunday school. So within 5 minutes, una, isusulat natin dyan, magkahiwalay po na column. Ano yung pangangailangan ng simbahan? Pwede yung material, pwede yung sa infrastructure, kagamitan, pero lalo na spiritual. Pangalawa, what the brethren needs. Ano po ba yung tingin natin na pangangailangan ng youth, pangangailangan ng LA, AMF, or kung merong specific tayo nakikita na pagkakulang or kalakasan na kinakailangan ng ating mga kapatid. So, klaro po ba tayo sa instructions? Or may inquiry? Klaro po. So, if all is clear, timer starts now 5 minutes. As many as you can identify po. For the reporters po na magpe-present sa harap, we have maximum 2 minutes lang po na explanation bakit ayun yung naisulat natin. What the church needs, anong pangangailangan ng simbahan, at what the brethren needs, anong kailangan ng ating mga kapatid. Huwag po natin ikulong sa department lang natin. And maganda po kung meron po tayong recommendations for department labas ng kinabibilangan natin. Go at this Brian. Pwede po tayo magbilog. Sa youth, yung mga high pen, yung mga 20 above, pati yung mga working na, kayo facilitator, ang magsasagot is yung Sige po, 1 minute has passed. We have 4 minutes left. Yan, papatalo po ba tayo? Mga katatayan, may naisulat na.
Yan, may dalawa nang na-identify ang ating ang youth. Habol, habol. Sana all. Happy Sprite. Ate Sprite. Sana all. Hala, walang ma-identify ang youth. Ano yung sinasabi mo? Madami tayong kailangan. Microphone. Sa one. Microphone sa one. Sige, sige. One microphone. Sige po, 3 minutes. Microphone. Sabi niya mo, battery daw po. Hindi po natin kailangan i-overthink. Ano po yung ano na pumasok sa isip natin na pangangailangan. Lista lang po tayo ng lista. Kuya Kayin. Pa daw mas malaking bagay yung kailangan ko. Sige, tingnan nga natin ilang minuto pa. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Wala naman pong right and wrong answer dito. Ang mahalaga ay identify as much as we can. Mga tatay po ba? Parang tahimik niyo po dyan. Perfect na yun ang mga tatay. Sa number 1 yung ano. Asawa ni Kuya Jason. What bread your words? Asawa ni Okay. Habang pina-finalize po natin mga sagot, mag-decide na po tayo sinong ating representative. O, sino reporter na? Si ano daw, si Kidos. Sa youth, wag na kayong mag-assign ng matanda na ha. Si Aaron daw. Si Aaron daw. Okay, last 1 minute. Ano? Manggagawa. Manpower. Okay, wrap up our answers. 30 seconds. $20. Okay, pwede na po natin ayusin natin mga upuan. Uy, siya yan. Nasa taas sila. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, O, sino reporter? 3, 2, 1. Manila papers up. Okay, youth. Pwede na tayong decide na kayo kung sinong ano. Okay, since sila yung naunang matapos, kanina nakita ko, na sila eh. Tahimik na sila eh. Sino po ang representative ng Katatayan? Ang AMF? Si Kaunso. Sige po, baka pwede po natin siya tulungan na may gawak po ng ano. Yan, so makikita po natin dito ang unang transcript ng No Limit Tangere. Sige po. Brief explanation lang po anong... Ayun ang pagtutulong peso. Ayan po. Katulong po nila dyan magsulat si Dr. Jose Rizal.
vision for growth. Magkaroon tayo ng pagkakaisa ang ating mga pagkilos tungo sa pagunlad. Ang pangalawa, know the will of God. Alamin natin ang kalooban ng Diyos na sa gayon makapag-function tayo according to His will. Kasi yan ang very fundamental na dapat natin matutunan at maging bahagi ng ating buhay Kristiyano. Be part of evangelism. Maging kabahagi tayo ng evangelism. Sapagkat hindi tayo darami kung atin lang tayo sa church, uwi, pagkatapos wala na tayong bahagi sa evangelism. Kinakailangan natin lumago, dumami tayo sapagkat ang kaligtasan ay dapat maging bahagi ng buhay ng bawat tao. Know the problem of everyone. Kinakailangan natin maalaman ang problema ng bawat isa. Kung sa gayon, kung tayo may kakayahang tumulong ay magawa natin yun. Sapagkat ang bawat isa ay bahagi ng iglesia at tayo dapat ay mayroong puso, makatulong para sa pagunlad ng iba. Kung kulang man sila sa kaalaman, ay magawa nila ang makaangat. Nang sa gayon, maging kagamit-gamit sila. Give your best for the ministry. Gawin natin ang pinakamabuting magagawa natin para sa ministry. Ito po ang kailangan. Huwag po tayo mag-iwan ng 10%, 5% o 15% or something na ang kalooban ng Diyos ay ibigyan natin ang buo nating talino, ang ating puso, ang ating kaluluwa at ang buo nating lakas because we are part of the church. Hindi tayo kinakailangang maging makasarili sapagkat ang Diyos na tumawag sa atin ay hindi naging makasarili sa kanyang layunin maligtas ang bawat tao. Be knowledgeable in Scripture. Kinakailangan po natin maging mahusay tayo sa kasulatan. Sapagkat ang mga tao na nagtatanong ng pag-asa, paano natin masasagot? Hindi natin alam kung anong tumpak na talatang ating gagamitin upang ang mga walang pag-asa ay magkaroon ng pag-asa. Yun po ang kinakailangan. Help the widow and widower. Tulungan po natin yung mga matatanda nang wala ng kakayahan na makapaghanap buhay. Bahagi po yan ang ministry ng bawat isang bahagi ng simbahan. And help our pastor. Tulungan po natin ang ating pastor. Huwag po tayong maglalayo sa kanya sapagkat kung may problema ang iglesia, ang pastor po ang magbibigay sa atin ng impormasyon paano tayo maaaring makatulong, ano ang magiging bahagi natin para sa paglago. Ilan mo pong mga kapatid. Maraming salamat po, Brother Langsho. So, sa mga nanay naman po, Praise God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Okay. Church needs, una, manpower. So, sa ating church, may music ministry, merong Sunday school teachers, merong mga coordinators and ushers. So, mga kapatid, alam po natin na meron tayong gift na binigay sa atin ng Panginoon. Pwede din pong cleaners, mga kapatid, church cleaners. So, kung nafe-feel po natin mga kapatid na pwede po tayo isa dun sa function na yon, napakalaking tulong para sa ating church, lalong higit sa glorification ng ating Panginoon kung magpapagamit po tayo sa Kanya. Number 2, financial needs. So, ayan, talaga namang, syempre mga kapatid, yung pera talaga, kita nyo naman mga kapatid yung improvement ng church natin. Amen? Napaka-komportable po ng ating church dahil ito'y malamig, maayos ang ating upuan. Tingnan nyo naman po yung ating mga monitors. At nagdagdag po tayo at plano po natin magdagdag ng isang aircon. And of course, yung lot natin, baka Sister Lisa pwedeng sabihin na nakapag-down na po tayo mga kapatid. This week lang, nakapag-down na po tayo ng ating earnest money. So, syempre mga kapatid, yung bubunuin po natin is yung
yung remaining. Pero alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na kung tayo'y tulong-tulong, wala pong imposible. Kasi looking back mga kapatid, ito lang naman tayo eh. Then na-acquire natin yan, nag-monthly tayo dyan. Binabayaran po natin yan ng 8,000, I think. Monthly yun. Tulong-tulong lang din tayo mga kapatid nun eh. Wala naman tayo sponsor. Tayo lang talaga, out of our giving, binibigay po natin yung kinukolekta. Being the church treasurer, alam ko po yung fund. And then we pay monthly, and then we got it in Jesus' name. Salamat po mga kapatid talaga sa Panginoon. At naniniwala ako walang imposible na mabubuno natin to mga kapatid. Kasi para din naman yan sa atin mga kapatid yung expansion ng ating territory ba? Okay, ang expansion ng ating territory. Kasi kailangan natin yan, parking mga kapatid. And of course, kung may mga activities, lalagyan lang natin yan ng tent. Pwede naman po natin yan talagang ma-utilize mga kapatid. Napakalaki pong tulong na. And of course, church equipment. Everybody say drums. O yan, nangangailangan na daw po ng kapalit yung drums mga kapatid. So, at saka, yung church vehicle, pero syempre siguro mas priority muna natin yung church lot. Pero kumbaga, nasa sa isip natin yung pagkakasunod-sunod na mga kapatid. So, pastors and evangelists, we are so blessed to have three newly renowned, licensed pastors. So, and evangelists, kailangan din po natin mga kapatid. At nawa, marami pa po ang may willing heart na mag-accept dun sa tawag ng ating Panginoon. Dahil sabi nga po ni Pastor, marami po siyang nakikitang may potential po dito sa ating church. So, number 4, growth. Not only in numerical, but also spiritual. Dapat mga kapatid, may quality din yung ating pagkakristyano. So, obedience. So, yung church need, kailangan po nating mag-obey kanino? Sa ating Panginoon. And of course, dun sa mga instruction ng mga elders natin. Especially sa ating pastor. So, brethren needs, mga kapatid, unity. Siyempre, mga kapatid, kapag isa lang, may magagawa. Pero together, we can make a difference, mga kapatid. Number 2, movement of the Holy Ghost. Of course, sa ating pagtitipon and every day of our lives, kailangan po natin ng patnubay at gabay ng Holy Spirit, always seeking and always inviting the Holy Ghost sa ating buhay. So number 3, time. Ano ba? Brethren time. So dapat mag-spend din tayo ng after church, ilang oras, ilang minuto, time and fellowship mga kapatid so that we can know each other well. At saka yung malaman natin kasi pag dito lang naman during church service, wala naman tayong another relationship mga kapatid. Parang church members lang, church. Pero nagkakaroon tayo ng relationship kapag nakikipag-usap tayo, nalalaman po natin yung kanyang, kung saan pa siya nakatira, kung saan siya galing church formerly, at saka, syempre yung pangalan mga kapatid, marami na tayong bagong members po dito. So, mas maganda kung mag-spend po tayo ng time and of course fellowship to get to know our brethren well. So, number 5, health. Ang health ay hindi naman po laging financial. Pwede pong ito'y talagang napaka-effective naman po prayer sa ating mga kapatid. So, health, gayon din po time and listening ear. Laging andyan ang ating mga kapatid para mag-spend din ng time para makinig mga kapatid sa ating mga kapatid na may pinagdaraanan, may mga victories. Lahat naman po yan mga kapatid. Pwede po nating itulong sa ating mga kapatid. Yun lamang po mga kapatid. Salamat po. Kaya Vivian, sa youth. Ba't parang natahimik bigla ang sabi sa iyo? Wala bang tutulong kay Rap hawak? Hala, hindi magkakakilala. Hindi, walang pagkakaisa. Dali, tulungan na si Rap. Doon po sa sa church need po, sa electricity po, sobrang dami na po kasi natin aircon. Parang nakakaiba pa. Parang nakakaiba pa. Bakit?
Huwag na po, walang unity. Microphone. Kulang sa mic. Kulang sa mic. Sira na yung mic natin. Sa church need po, yung din sa ano po, sa microphone, napapansin naman po natin, may palya-palya po yung microphone natin. Kailangan po natin bago. Then, kailangan din po ng church natin ng funds. Kasi po, naghihirap na tayo. Grabe ka naman. Yung laptop po yung kailangan ng palitan. Then, dun po sa church member po, basta po natin, hindi na po tayo napupuno ng likod. Tapos, ang dami pong buking-buking upuan. Oo, ang dami na po yung... Then last po, new pastor, kasi po, matanda na po si pastor, kailangan ng palitan. Dun po sa bread and needs po, sa music department po, yung mga musician po, pansin na natin na yung dati pa rin po mga natugtog, kailangan po na ng mga bagong musician, yung mga bata po. Then sa ano po, sa youth manpower po, yung mga youth po natin is kailangan na pong humawak ng ministry. Amen. Then Then sa ano po, sa unity as musician po, ang sama naman po pakinggan nung worship natin kung yung drum ay sariling mundo. Dali na, ready oras. Sa fellowship po, as a team po para sama-sama lang po, banding, gano'n. Grabe yung youth. Pastor, sabi daw, palitan na daw kayo. Okay, so bakit natin tinignan yan? Makikita natin, magkakasama tayo dito. Majority dito sa atin, lumaki na, tumanda na ng magkakasama. Pero we have different definitions of what each other needs. Sa mga tatay, inanalyze ko yung ano nila. Mostly, yung definition nila ng pangangailangan ay doctrinal spiritual. Diba? Yung focus nila is on the side ng ano yung kailangan prinsipyong panghawakan para ma-provide itong mga pangangailangan. Itong mga sa LA natin, I think dahil kasi nanay sila, mas medyo balansado na spiritual tsaka material, financial needs. Practical needs. Sa mga youth naman, palitan pa yung pastor. Hindi. Nakita ko sa youth, mas nag-focus sila sa material side. Sa tangible elements ng needs ng church. Though wala naman po tama't maling sagot. Pero we have different definitions. Pero ito, okay lang na may pagkakaiba tayo ng definition. Pero sa church, dapat, una, it's commendable that every department identified ano yung pangangailangan ng church. At hindi lang basta alam, dapat mapalalim natin yung pag-alam sa ano yung pangangailangan ng simbahan at ng ating kapatid. Mamaya papalalimin pa natin bakit. Pero, here is a warning. Hindi laging maganda na magkakaiba tayo ng definisyon kung ano yung pangangailangan. Kasi as a church, tayo ay isang katawan na pinag-isa through Christ. So we should have a unified definition of what the church and our brethren needs. So next slide. So sabi sa Colossians 3, kaya nga kayo dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagkumbaba, mahinahon at mapagtiis.
Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo ng gaya ng papatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, taglay ninyo ang pagmamahalan na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap ng pagkakaisa. I will pause on that. Okay, so in the past few months, we talked about love, we talked about sacrifice. Yung mga team po natin magkakonekta na yan eh. Last Sunday, ang topic sa preaching is about a sacrifice na binigyan mo ng lalim yung sakripisyo mo. Pero ngayon, nung pagkakaiba natin, ang sakripisyo natin is hindi na alay na sinunog, hindi na alay na pinatay na hayop. Ang sakripisyo natin, we sacrifice through love, we sacrifice through ministry to others. Pero paano ka mag-minister without love? Paano ka mag-minister na yung love mo is not well-informed? Though in the Bible, we are taught na kahit stranger, di ba nga yung sa Good Samaritan, kahit stranger, we extend love. Pero dito sa loob kasi ng church, we're more than strangers. So, ang ultimate goal talaga is to be more than just a stranger, pero mas mapalalim mo nang sa gayon yung pagmiministeryo mo ay mas akma dun sa pangangailangan ng simbahan, pangangailangan ng ating kapatid. Kasi kadalasan, kaya tayo nagkakaroon ng ng mga paksyon, kaya bakit nagkakaroon ng pagkakahati-hati? Ayoko sa paraan ng pag-aano niyan. Basta kikilos ako na sa akin. Basta ako, may sarili ako paglilingkod sa Diyos. But that's not what the Bible teaches. Sabi nga, di ba, winarningan nga ni Pablo na huwag kayong mag-division na ako para kay Pablo, ako para kay Apollo, ako para kay ganito. No, that Bible teaches about unity, and that unity can only be achieved through a love that is well-informed. Kaya tinignan natin, magkakakilala ba tayo? Ina-analyze ba natin ano yung mga pangangailangan ng church? You cannot minister na, Lord, gusto ko tumugto, gusto ko hawakan tong ministry na to, pero ikaw, mangmang ka sa ano pangangailangan ng kapatid mo. Mangmang ka ano yung spiritual na kukulungan ng simbahan. Mangmang ka sa ano yung kailangan palakasin, patibayan ng mga aspeto ng simbahan. That is not ministry informed through love. That is just ego speaking. Gusto mo lang humawak kasi natataas yung sarili mo. But that should not be what ministry is all about. Next slide. Next slide. Yan. So, palalimin natin na yung love. Ano ba yung sinasabi natin? Paulot tayo dito. Ano ba tong paraan ng pagmamahal na to? Ang dali naman magmahal eh. Mahal ko naman yung jowa ko. Mahal ko naman yung asawa ko. But the Bible goes deeper sa meaning ng pagmamahal. Sa Hebrew Aramaic, yung ginamit na word ni Christ, actually repeated in different citations, yung word na agape. Hindi lang to basta pagmamahal na binigyan ko kita ng regalo, pinagsiservisyohan kita. This is brotherly love. And ano ba pag sinabing brotherly sa culture ng mga Hebrew and Greeks? So sabi sa cultural background sa Strong's, in ancient Hebrew culture, the concept of brother extend beyond immediate family. So hindi lang to through blood, hindi lang dugo, through kamag-anak. To include tribal and national relationships, the bond between brothers was considered sacred and often associated with loyalty, protection, and shared inheritance. Mas pagpapalalim pa nito, yung word talaga ng ak, tsaka nitong agape, is wala siyang direct translation to English eh, kaya hindi natin siya ganun kalalim maintindihan, maliban na lang kung culturally pinapractice or alam mo yung word na to. Parang sa atin, may mga words tayo na hindi directly matatranslate sa English. May mga English words din na hindi directly matatranslate to Tagalog. Himbawa ay, meron po ba tayong direct translation sa cellphone? May direct translation ba nun sa Tagalog? Wala. But meron? Anong direct translation? Wala direct translation. Pero kung wala siyang direct translation, we can only explain it through this definition. Pero kung papalalimin talaga to dun sa kultural na pag-unawa ng mga tao na nagsasalita ng lengguwahe na ito,
ang pagkakaintindi nila sa ganitong paraan ng pagmamahal, ito yung pagmamahal na, Kuya Jason, I want to extend yung pagmamahal ko sa iyo, kaya kinikilala ko ano yung pangangailangan mo. Hindi lang yung basta na, Kuya Jason, 500. Hindi lang basta na tulong na okay, Jason, gusto mong pagkain. Doon magaganda yung mga ganon na pagmamahal. Pero ito malalim na to na, si Kuya Jason, kailangan niya ng kalakasan sa panahon ngayon. Nakita ko through the Holy Spirit, I have discerned na ito yung kailangan niyang spiritual. Kaya ito yung particular na i-extend ko na tulong. Ito yung paraan ng pagmamahal na nakita ko si Sister Eva nahihirapan magbuhat ng mga gamit sa kusina. Kaya tutulong ako. Ito yung klase ng pagmamahal na kita mo yung kakulangan ng church sa mag-aayos ng bubong. Kaya isa-sacrifice mo yung oras mo para gumaod at tumulong. This is a form of love that is, again, well-informed. Kilala ang kapatid, kilala ang isa't isa, kilala ang simbahan. Dahil kilala niya ano yung pagkatao ni Kristo, kilala niya kung paano nagministeryo si Kristo, kilala niya ang salita ng Diyos. Next slide. So yan, makikita natin, ang ating ministry, ang ating sacrifice, and everything that we offer to God, sabi nga, in the New Covenant, is rooted in love. At yung pagmamahal na yon ay katulad ng isang sapling na ay napapalalim, kumukuha ng sustansya, napapagyabong through fellowship and knowing. Kasi hindi ka pwedeng magmahal lang na masabi mo bang mahal mo yung asawa mo pero hindi mo kilala ano yung mga ugali. Masasabi mo ba, ang bawa is, manliligaw ka ba ng babae tas wala kang kaalam-alam sa kanya? Hindi. No. But it is only through knowing each other, it is only through knowing what a person is all about, ano yung characteristics niya, ano yung dispositions niya, ano yung pangangailangan niya, can you truly extend love? Kaya nga si Kristo, bukod dun sa sacrifice na ginawa niya, anong ginawa niya? Nagkatawang tao siya. Ilalam niya, ano yung kondisyon ng tao? Ano yung mga pagsubok ng tao? Ano yung nararamdaman ng laman ng tao? Kasi alam niya, only through living the experience of humanity can only He extend a love that is all-encompassing. So hindi pwede, mga kapatid, na pupunta tayo on a Sunday or whenever we go to church na wala akong pake, basta ako magpupuri ako sa akin. No, that is not applicable. Wala akong, hindi ko, deadma. Basta ako maglilingkod ako na sa akin. That is not what the Bible teaches. So when we offer our sacrifice, we provide ministry, we go back to where it is rooted from, and that is love, and we enrich it by ensuring that our love is from the Lord's and our love is well-informed. So sabihin natin sa isa't isa, sa ating mga katabi, kapatid, kilala mo ba ako? So yun lang po. God bless. God bless every one of us, and I hope this has been a fruitful session.